Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratiles po. Live na live po tayo, no? Pasok-pasok lang po kayo. Pag-uusapan natin, marami tayong pag-uusapan ngayon. Ito po si General De Leon, nagtataka po rito kay Secretary Vince Dizon kung bakit tila takot siyang pumunta sa Ilocos. Ah, visa free naman daw ang pagpunta sa Ilocos. Bakit ka nga natatakot, Vince? Wala namang bayad ang pagpunta sa Ilocos. Okay. At sabi pa po ni General De Leon, retired General De Leon, tila may kinatatakutan itong si Vince Dizon. Yan. Pag-usapan din po natin, ito galit na galit po si Erwin Tulfo dito po sa China, no, sa Chinese Embassy. Gusto nang palayasin yung Chinese Embassy. Ba, magunos dili ka, Erwin Tulfo. Baka baka hindi mo alam meaning ng pagpapalaya sa mga diplomat, ha? Alamin mo muna kung may kapangyarihan ka magpalayas ng mga diplomat. Ayan, sinabihan din po ni Auntie Claire na payaso. Hindi raw sabi niya, yung pagbibiro, no? Hindi plastic, wag ka daw plastic, Amy Marcos, sabi ni Auntie Claire. Yan po mga pag-uusapan natin, live na live po tayo. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay? Pag-usapan natin mga kapatid. Unahin na natin tong kay General De Leon. Yan, habang tayo po ay nagpapapasok pa lang. Batiin natin tong mga nauna, si Olin Mac, si Lin Mac, at saka si Bax Put TV. Yan. Okay, pag-usapan po natin, no? Ito pong mga dapat natin pag-usapan. Unahin na po natin to yung kung ano yung nauna dyan. Nawala yung aking kodigo. Teka lang, ibabalik lang natin yung kodigo natin. Ayun. Okay, eto po, dahil po sa kumakalat po ngayon kung sino-sino pong mamamayan, nagbibideo po, napakarami ko na po nakita, no? Na nagbibideo po itong mga mamamayan dyan sa Ilocos o yung iba mga vlogger na dumadayo sa Ilocos ay nagpapakita po ng mga hindi natapos o yung mga palpak na pagawain dyan po sa Ilocos, no? Kung sino-sino lang po ang bibideo tapos ipinopost po rito sa social media. Napakarami po kung tutuusin. Okay, samantala, ito pong ating butihing yung ating pong butihing DPWH Secretary, busy po sa kaiikot. Busy ikot po ng ikot sa iba't ibang parte ng bansa para magmonstra-monstra, magtototoro. Ang tanong po ni General De Leon sa iyo, no? Ito po, bakit takot kang pumunta sa Ilocos? Ayan, no? Sabi pa po ni General De Leon, basahin muna natin para sa inyong kaalaman. Huwag kang matakot sa multo. Umani ng atensyon sa social media ang serye ng mga pahayag ni retired Brigadier General Orlando De Leon matapos kumalat ang mga viral video ng mga ordinaryong mamamayan
na umano'y nagdodokumento ng ghost project sa Ilocos Norte. Ayan. Sa kanyang mga post, dinirekta ni De Leon ang kanyang mensahe kay DPWH Sec Vince Dizon kasunod ng kuhang nagpapakita ng mga proyektong sinasabing may pondo ngunit tila wala o hindi pa rin maayos na naipatupad. May we remind, pinaalalahanan po namin, ayon po kay General De Leon, may we remind you that we have a province called Ilocos Norte. Kawawa naman si Vince Dizon. Pinapaalala namin, Vince, sabi ni General De Leon, na mayroon tayong probinsya na ang pangalan ay Ilocos Norte. Go there, sabi niya. Pumunta ka doon. Kiit ni De Leon na isa sa kanyang post. Kasabay ng hamon na personal na inspeksyonin ang mga lugar na binabatikos. Sa isang pahayag, binigyan din niya na visa free. Vince Dizon, visa free ang pagpunta sa Ilocos Norte. Huwag kang matakot sa multo. Ayan po, sa multo ba natatakot si Vince Dizon? Palagay. Paki-comment nyo lang po kung kanino po takot si Vince Dizon. Para mabasa natin. Sa tingin nyo ba, sa multo ba natatakot si Vince Dizon? Napakarami na po ako. Siguro mga 3 na po ang napapanood ko. Iba-ibang tao 3 na po ang napapanood ko na nagbubunyag ng mga ghost project. At saka yung mga sira kaagad na mga proyekto dyan sa Ilocos Norte. Nauna pa, mga picture lang. Ito kasi video na ngayon Pumupunta rin sa lugar yung mga tao, binibidyohan. No? 3 na yung napapanood kong video. Vince Dizon, kailan mo dadalawin? Natatandaan ko, isa sa mga una mong dinalaw, Davao City. May nahita ka ba sa pagpunta mo sa Davao City, Vince Dizon? Baka rito may makita ka. Sa Ilocos, susundan mo na lang. Sinasabi nung nagbibideo, narito kami ngayon sa gantong lugar. Baka gusto mo sundan na lang kung ano yung ano at ikaw mismo makakita. Yan yung problema Iba yung tinitignan, iba yung sinusuri ni Vince Dizon kaysa yung nakikita ng tao ng mga flood control ghost projects. Okay, punta na po tayo sa... Kaya Vince Dizon, tokis ka ng tokis. Nagpunta ka sa Bicol kailan lang. Tuwan-tuwa yung mga taga Bicol. Hindi pala Bicol, yung daanan papunta ng Bicol. Tuwan-tuwa sila kasi yumuyug-yug ka sa bus Nagpunta ka sa may isang tulay dyan na yumuyug-yug din yung tulay. Naggalit-galitan ka na naman. Nagpunta ka sa Pampanga. Nagtuturo ka na Nagtuturo ka na naman ng mga gusto mong ipagawa. Pwede ba ang gawin mo naman yung sa Ilocos Norte? Ang dami na pong... Bawal ba sa Ilocos? Bawal ang DPWH na magsuri ng mga swerteng-swerte ng mga taga Ilocos, yung mga magna. Kung meron pong mga magnanakaw sa Ilocos na mga may kinalaman sa flood control, napakaswerte nyo. Hindi kayo dadalawin, di ba? Placido Pilosopo. Shout out sa iyo. Suportahan nyo sila Placido Pilosopo. Sa kanilang tayo naman, kami naman tay. Yung kanilang signature campaign para mapabalik na po si Tatay Digong. Okay, punta po tayo rito sa iba pang balita. Mali-malita. Ayan, matakot ka, takot sa multo. Galit na po ngayon. Yung kumakalat po ng balita na may mga ooperahan, wala pa pong
Wala pa pong mainstream media na nagbabalita niyan, kaya kulang kayo. Multo, ghost pala. Ngay- Ngayon ko lang, minsan sablay na rin yung mga ano natin, no? Putya, ngayon ko lang na-realize, multo pala, ghost. Ghost project. Ang tinapay. Akala ko may kinatatakutan si Vince Dizon. Yung pala, takot sa multo. Takot pala sa may-ari na mga ghost project. Okay. Punta po tayo sa susunod na balita. Sunod na balita natin. Kung ano na lang po ang mauna rito. Ito po, yung sumagot na po tong si Auntie Claire dito po sa sinabi po ni madamdaming pagkakasabi ni Senator Amy na naaawa na naman siya sa kanyang kapatid. Kala mo naman yung kapatid niya, 7 taong gulang. Naawa at wala raw nag-aalaga kay BBM sa palasyo. Kanya-kanya daw silang interest dyan, no? Kanya-kanyang pag-aasta. Umaasta kayong lahat na para kayong mga presidente lahat. Yan mga sinasabi niyan eh. Okay. Ito po ang pahayag ni Auntie Claire. Sabi ni Auntie Claire, huwag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Huwag magpaka-plastic sa mata ng nakakarami. Yan po ang direktang pahayag ni Auntie Claire. Ang lakas ng loob ni Auntie Claire, no? Senador yan, Auntie Claire. Yang sinasabihan mo na payaso. Binoto yan ng milyon-milyon tao. Para sabihin mo lang payaso. Hindi ko po alam kung ano po sa tingin niya. Bakit nagpapatawa po ba? Galit nga si Amy Marcos eh. Hindi ko po alam kung anong meaning ni Auntie Claire na wag magpakapayaso, wag maging plastic. Wag gawing katatawanan. Pinagtatawanan po ba ni Amy Marcos? Iba po yung nagtatawa pero hindi po si Amy Marcos. Galit si Amy Marcos. Dahil ang pakiramdam niya, walang nag-aalaga sa kanyang kapatid na alagain. Naaawa siya dahil yung kapatid niya walang nag-aalaga, alagain pa naman. Pero hindi ko po nakita na pinagtatawanan niya eh. Hindi po niya ginagawang, iba po yun, hindi po si Ay. Yung mga Duterte supporters po, ang pinagtatawanan ng sakit ni BBM, hindi yung si Amy. Talaga naman eh. Alam niyo po, yan yung ibig natin sabihin, no? Dahil nauso po si Cara David. Natutuwa po kami pag meron pong nababalitaan na muntik-muntikan na. Sa dami po ng ginawa ninyo, no? Na nakasakit sa amin. Matutuwa po kami pag may natutupad yung pinapanalangin ni Cara David. Ano sabi ni Cara David? Nakakaapat na siya. Gusto niya ba mas marami pa? Lahat na magnanakaw gusto ni Cara David. Eto, wag nating gawing biro ang kalusugan ng Pangulo, wag maging komedyante o payaso sa pagbibigay ng payo. Nagbibigay nga ng payo si Amy Marcos, pagiging payaso pala yun. Totoong puso at pagkalingang kailangan ng isang tao na may pinagdaan ng karamdaman, wag magka-plastic sa mata na nakakarami. Alam nyo, sa totoo po, yun po ang pinakamagandang mga payo ni Amy Marcos. Ano ba ang gamot? Ano ang sinabi ng doktor? Ikaw na rin. Ikaw na rin na nagsasabi niyan, Auntie Claire.
Ano ang sinasabi niyong sakit ni BBM? 'Di ba? Masyadong stress, pagod, laging pagod kasi inaabot na madaling araw. Mula sa ito halos hindi na natutulog si BBM. Inaabot na madaling araw. Hindi ba maganda yung payo na magpahinga ka naman? Maganda po yun. Pinagpapahinga na ni Senator Amy ang kapatid niya. Dahil sinasagad nyo eh. Alam nyo kung ganyan, hindi ko po alam, hindi po ako doktor eh. Pero kung naisugod po sa ospital, dapat talaga nagpapahinga na. Masyado kayong takot magpahinga yung Pangulo. Kayo po ang nagpipilit pa sa Pangulo siguro kung yung tunay na damdamin ni BBM, baka gusto niya na magpahinga. Pero dahil alam niyo na magaganap sa inyo pag nagpahinga siya. Ano nga ba magaganap? Badong ano bang magaganap sa kanila? Pag nagpahinga po si BBM, papalit si BP Sara. Si BP Sara ang tatay yung Pangulo. At pag naging Pangulo po si BP Sara, lahat na magnanakaw, makukulong. Yun po. Yan yung punto ni Amy Marcos. Imbis na pinagpapahinga niya, 'di ba? Yan yung payo niya. Ang payo ni Amy Marcos, ading, umuwi na tayo. Gusto niyo na magpahinga si BBM. Bigay na kay BP Sara yan. Uy, napakaginaw daw sa Baguio. Kailan kaya ako makakapunta? Sumaglit kaya ako sa Baguio. Yan pa naman ang hinahanap ko sa Baguio, yung sobrang ginaw eh. Makapunta nga next week. Okay. Kaya kayo po ang nagpipilit sa Pangulo na sagarin nyo siya. May dinaramdam. Yun po, concern. Ako tingin ko, concern yung kay Amy Marcos eh. Pero ang tingin nyo, ginagawang payaso. Si Pangulong Marcos na nga po nagsabi, di ba? Ito ay dulot yung anong pangalan ng sakit niya? Diverticulitis. Diverticulitis. O colitis. Okay. Heavily stress at medyo umiidad na. Yan po ang pag Pangulo ka ng Pilipinas, talagang heavily stress ka. Kaya ang pinakamaganda po, magpahinga ang Pangulo. Okay, punta na po tayo rito sa iba pang balita. Balita. Ang dami ko na nababasa magagandang comment. Yan na namimiss ko talaga yung mga comment nyo eh. Kaya gusto kong mag-live eh. Eto na po. Nako, nilabas na to. Ayan na. Eto na raw ang anti-corruption champions. Ang aga po mangampanya ng mga dilawan. Mayor Leni Robredo, Senator Kiko, Senator Risa Ontiveros, Bam Aquino, Kong Shell Jokno, Kong Teddy Bagilat, Heidi Mendoza, Laila de Lima, Sunny Trillanes. Sila daw ang anti-corruption champions. Ha? Hindi nga namin kayo naririnig na kinukundinan nyo yung mga mastermind eh. Inundinan nyo na ba yung mga mastermind ng flood control project? Meron na ba kayong statement na kumukundina sa tinuro ni Saldico? Yan yung sinasabi natin. Meron ako nabasa eh. Etong mga to na taga-paniwala to ni nakalimutan ko yung sinasabi nila na tao, Goebbels yata yun.
Naulitin mo lang a million times, nagiging totoo na. Paulit-ulit lang sila na nagsasabi na anti-corruption, anti-corruption. Na sila ay mga anti-corruption. Anti-corrupt sila. Okay. Tanong, kinundinan nyo na ba yung mga napapabalitang mastermind? Meron na ba kayong sinabi tungkol kay Martin, tungkol kay Saldico, tungkol kay BBM? Sila yung mga tinuturo tungkol dyan sa mga magnanakaw. Kung ayaw nyo dun sa tatlo dahil takot kayo, tungkol dun sa mga magnanakaw sa flood control, mga contractor, binanatan nyo na ba? Paano kayo naging anti-corruption? Kakampi kayo ng mga corrupt official. Hindi nyo binabanatan yung mga involved sa corruption. In fact, kayo ang tagapagtanggol. Oh. Tapos papalabasin nyo ang corrupt yung mga Duterte. Papalabasin nyo yung magnanakaw yung mga Duterte. Naglabas na si Libiste. Walang allocable noong 2025. Walang allocable yung mga Duterte. 4 lang ang walang allocable na congressman. Lahat may allocable. Yung mga Duterte lang ang walang allocable. Kung wala kang allocable, wala kang wala kang mapoporsyento. O, di ba? O, bakit sa Duterte lang kayo? Huwag na tayo magbulahan kayo mga dilawan. Hindi talaga kayo anti-corruption. Anti-Duterte lang kayo. O, isa pa po na dyan. Akala ko ba naghabol kayo ng unity? Uy, meron pang nagpakape. Thank you very much kay Kaing Go Method na nagbigay sa atin ng 299 pounds. Ito ang tanong ko sa inyo, mga dilawan kakamping. Akala ko ba gusto nyo ng unity kay Marcos? Bakit wala dyan sa mga pagmumukha yung mga galing kay Marcos? Alam nyo yan yung problema nitong mga dilawan . Ginagamit lang nila, alam naman natin, ginagamit lang nila si BBM para maging kakampi laban sa mga Duterte. Tapos, hindi pa nila isinasama. O sino ang pinagpipilian nilang tatakbong presidente? Panay mga dilawan at kakamping, si Ontiveros, si Kiko, si Bam, tsaka si Leni Robredo. Paano yung mga Remulla? Paano yung mga Tulfo? Di hamak na mas malakas sa inyo sa survey yung mga Remulla at mga Tulfo. Sa tingin nyo, papayag sila na pa-under sa inyo? Ang tandem nila, dilaw sa dilaw. Dilawan at kakamping. Tapos ang gusto nila, yung mga Marcos, mga loyalista, susuportahan lang sila. Mas wais pa sa inyo si si Goebbels ba yun yung Nazi? Kala ko ano yun. Ang buong akala ko pa naman isa siyang philosopher. Okay yan Kaya nga sabi ko Goebbels, parang narinig ko na yan. Oo nga yung sige anyways. So wala yung mga Marcos dun sa mga pangalan na pinopromote nyo. Yan ang problema natin. Tapos, ang lalakas pa ng mga yan na kami ang oposisyon. Pucha, paano kayo naging oposisyon? Kailan nyo kinontra ang oposisyon? Ang meaning po ng oposisyon. Oposisyon nga umu-oppose kayo sa gobyerno o sa liderato. Kailan nyo kinontra si BBM? Ang tunay na oposisyon, yung mga Duterte. Thank you very much kay Rokyat Suji na nagbigay sa atin ng 500 yen. Maraming salamat, Rokyat Suji.
Okay, punta tayo sa ibang mali-malita. Dito na tayo kay Tolpo. Eto, galit na galit si Erwin Tulfo. Pinapalaya sa mga opisyal ng Chinese Embassy kung ayaw nila umanong gumaganang demokrasya sa Pilipinas. Maaari silang lumayas anytime. Hindi. Alam mo ba yung pinagsasabi mo, Tulfo? Ha? Maaari silang lumayas anytime, sabi ni Tulfo. Thank you very much kay Miss Judge na nagbigay sa atin ng 250 pesos. Yung mga Chinese Embassy official, kung ayaw daw nila ng demokrasya sa Pilipinas, magsilaya sila. Alam mo ba meaning ng pagpapalayas mo sa mga diplomat? Ha? Akala kasi ni Tulfo, yan ang problema pag may mga kakulangan. Hindi po basta-basta nagpapalayas ng mga diplomat. Bawal mo nga kasuhan yung mga diplomat eh. Alam mo ba yon? General rule yan. May kahulugan yung pagpapalaya sa mga ambasador o sa mga diplomat, yung mga taga-embassy. Once na pinalayas mo yan, malaki ang kahulugan yan. Hindi lang simpleng tokis yan. O, ito po ha. Ano ang kasi tinanong ko po to dito po sa mga eksperto. Yung AI. Yung AI ni Google, mas magaling na po si Google ngayon dahil AI na eh. Ang bilis mag-research eh. Ang tinanong ko sa kanila, ano ang ibig sabihin pag yung diplomat pinalayas ng host country? Pag sinabi, lumayas kayo. May kahulugan po yan sa diplomasya. Baka hindi alam ni Erwin Tulfo. Ito po ang kahulugan niyan. When a government orders a foreign ambassador to go home, it is one of the strongest diplomatic signals of extreme displeasure, just short of a total break in relations or a declaration of war. Ibig sabihin, pag nagpalayas ka ng diplomat, konti na lang, deklarasyon na ng digmaan. Hindi alam ni Tulfo yung ginagawa niya na magsilayas kayo dito. Masarap pakinggan, pero hindi po nila alam na ang kahulugan po ng pagpapalayas mo ng mga diplomat, short of war, short of declaration of war. Ganun po kalala yun. Yan yung mga problema pag nalalagay natin sa pwesto, yung mga taong hindi na kulang sa kapasidad, kulang sa kaalaman, lalo na sa foreign relation, kulang sa kakayahan, kaalaman, at magdadaldal. Si Rizal Ontiveros, alam na ng yan, kilala na ng China yan, na siya ay bahagi ng, yan lang talaga trabaho niya, kaya sinisermonan sila ng China, di ba? Hindi naman advocacy yung ginagawa mo, kundi political chat tricks. Oh. Hindi alam ni Tulfo yun. Hindi ka pwede magpalayas ng mga tao sa embassy. Pero may bigat to si Tulfo. Bakit may bigat yan? Kasi miyembro yan ng administrasyon. Malapit sa mga Marcos yan. Malapit kay Romualdez. Ito po, symbolic. Because an ambassador is the personal representative of their head of state. Expelling them is direct slap in the face of that leader. To that leader. Ibig sabihin, yung pag pinalayas mo ang isang diplomat, lalo na po yung mga ambassador, para mo lang sinampal si Xi Jinping. Nakita nyo ba?
kung paano yung treatment ni BBM kay Xi Jinping. Nagnakaw pa ng oras si BBM para lang makamayan si Xi Jinping. Baka wala kayong kaide-ideya eh. Kung ano yung ginagawa ninyo eh. Si BBM, lumabag sa mga protocol, makamayan lang si Xi Jinping. Tapos kayo, senador, yan yung kahulugan, no? Symbolic yan na para mong sinampal yung leader pag pinalayas mo yung mga ambasador. Buti nga hindi tayo pinapatulan ng China eh. Alam niyo yung China sa mga mayayamang bansa, hindi nila palalagpasin yan. Paano sila makipag-deal sa mga Australia, sa mga... Ang Pilipinas hindi ganun. Kasi alam nila na lalabas silang bully. Pag pinatulan nila ang Pilipinas, lalabas silang bully. Nakakalimutan ko lang kung ano yung ginawa ng Australia sa kanila. Pero matindi po matindi po. Pag mga mayayamang bansa ang lumalaban sa China. Matindi po ang reaksyon ng China, hindi po basta-basta. Pero tayo dahil ano ba parang parang ano lang tayo pananggulo eh, di ba? Okay. O ngayon, may karapatan ba yung mga senador kasi matataas naman ang katungkulan nila, di ba? Mayroon bang karapatan? O ayan po. Ang epekto niyan, pwede rin silang bumawi, pwede rin nilang palayasin din yung ano natin. Yung ating diplomat doon, yung mga ambassador natin kung pinalayas natin sila dito. Okay. Ngayon ang tanong, may kapangyarihan ba ang isang senador na magpalayas ng mga ambasador? May kapangyarihan ba yung mga senador palayasin yung ambasador o mga diplomat? Wala. Wala silang karapatan. Wala silang kapangyarihan pala. Sino lang po ang may kapangyarihan? Ang meron lang pong kapangyarihan yung executive branch, the president o kaya yung Department of State. O, dahil wala naman tayong State Department dito. Katumbas po niyan yata, kung di ako nagkakamali, yung Department of Foreign Affairs. Pero hindi ko alam kung nakalagay sa Constitution natin, yung DFA pwede rin. Tanging presidente lang. Oh, tanong Tulpo, presidente ka ba? O piling presidente ka rin? Ikaw yata yung isa sa pinariringgan ni Jaime Marcos na piling presidente. Wala naman akong problema sa iyo kung talagang nakakagampan ka ng tungkulin mo. O eto actually sausaw ka lang diyan. Hindi ka DFA, hindi ka rin presidente. Dalawa lang po ang dapat nagsasalita. Alam niyo sa totoo lang, hindi lang tayo pinapatulan sa mga tokis natin. Dalawa lang dapat nagsasalita sa foreign relation. Presidente lang at saka yung foreign affairs. Alam niyo, hindi niyo ako maakusahan na ako pro-China. Ayaw ko yung ginagawa ng China, binobomba tayo ng water cannon. Sabi ko nga, bombahin din natin ng water cannon. Pero wala kayong karapatan, mga senador, na magtotokis-tokis kayo. Hindi nyo alam yung ginagawa nyo. Palibasa, yung presidente, wala lang sa kanya lahat eh. Pero kung si Digong yan, sasawayin na kayo. Ako lang ang may kapangyarihan makipag-deal sa foreign. Sabihin ni Tatay Digong. Kasi alam niya yung batas. Yan yung problema eh. Marami nagmamagaling na hindi alam ang batas. Okay, eto ang tanong. Alam mo ba na assistant ka ng BRC, Blue Ribbon Committee Chairman? Total, gusto mong umepal dito sa foreign relation natin, hindi ka naman DFA. Yung DFA nga, tahimik lang. Oh. Alam niya kasi,
Hindi basta-basta kumikibo dapat yung kung sino-sino lang. Tanong, bakit ka nakikisawsaw dyan sa DFA? O bilang hindi ka naman presidente, hindi ka naman DFA secretary. Bakit ka sumasawsaw, Erwin? Bakit ayaw mong sawsawan yung merong ka talagang kapangyarihan? Ikaw ay vice chairman ni Ping Lacson. Bakit hindi ka doon magmagaling sa Blue Ribbon Committee? Bakit hindi mo sabihin kay Ping Lacson, ang dami nating problema sa Blue Ribbon. Ano kaya? Gawin na nating 3 times a week ang investigasyon. O, wala na naman. Lunes na naman bukas. Makakalipas na naman ng 1 linggo. Wala na naman kayo nakatakdang investigasyon sa Blue Ribbon. Kailan na naman yan? Sa June na uli? Ang ayoko kasi, umiepal sa mga hindi nila trabaho. Kung kailan sila dapat umepal sa Blue Ribbon, hindi umiepal. Alam nyo kayo sa Blue Ribbon, hindi totoo na wala kayong magagawa kay Martin Romualdez. Palagay na natin na ginagalang nyo yung courtesy. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Laila de Lima, senador yan, pero naimbestigahan yan ng mga taga-House of Representatives. Hindi pinatawag kasi hindi naman dadalo. Pero naikutan nila, umikot sila, ang inimbitahan nila, yung mga testigo laban kay De Lima. Kaya nakilala natin, doon natin narinig sa House hearing, sa HOR hearing, doon natin narinig yung ano tawag mo sa kay De Lima. Ano tawag sa'yo? Jonel. Diyan natin nalaman na may relasyon si Dayan tsaka si De Lima. Diyan sa hearing ng House. Bakit hindi nyo gawin yun? Hindi naman ibig sabihin na meron kayong interparliamentary courtesy. Hindi ibig sabihin yan, hindi nyo na iimbestigahan si Martin. Pwede nyo imbestigahan si Martin sa pamamagitan ng pagpapatawag sa mga nagtuturo sa kanya. Wala kayong ginagawa eh. Halimbawa, yung kay Diskaya, sabi ni Diskaya, etong tao na to, binibigyan ko yan ng pera, sinasabi niya sa akin para raw kay Martin. Di, imbitahan nyo yung tao na sabi ni Diskaya na kumukuha ng porsyento ni Martin. Imbitahan nyo, pigain nyo. Ganun po yun. Hindi naman automatic na si Martin na lang. Halimbawa, yung mga sinabi mo na lang, bakit hindi mo isuggest kay Ping Lacson? Makialam ka dito kasi eto talaga trabaho mo. Isuggest mo kay Ping Lacson bilang vice chairman, no? Isuggest mo sa kanya na yung mga binulgar niyang kontraktor nung siya hindi pa chairman, imbestigahan ninyo. Pwede naman hindi sila umatindi kasi congressman sila eh. Di, alimbawa si Garjola, sinasabi mga kamag-anak niya yung kontraktor. Di yung imbitahin nyo yung mga kamag-anak ni Garjola na tumatay yung kontraktor. Parang ano kasi, ang tapang-tapang sa hindi niya trabaho. Pero pagdating sa trabaho niya, wala namang tapang. Ang pangit ng ugali nyo. Wala sa lugar. Kung maraming salamat pala, in fairness po, sa mga Chinese Coast Guard. Sa mga tumulong
sa mga seaman na lumubog na barko ng Pilipinas. Maraming salamat po. Oh, may si tanga diyan si General De Leon. Ang sabi ni General De Leon, akala ko ba sabi pinagmamalaki ni sino na nga yung DND chief Gibo Chodoro na yung EDCA raw po ay para sumagip o 'di ba para sa ano yan sa response. Eh bakit po raw mga Chinese yung laging nakakasagip ng ating mga Pilipino seaman na o mga mangingisda pag nagkakaroon ng aberya? Asan na yung EDCA? O, alam nyo na ngayon kung para saan yung EDCA. Okay, sinagot din po ni Belhica. Pinatulan po si Ogie Diaz. Dapat talaga pinapatulan na tong mga to eh. Alam nyo kung bakit namimihasan eh. Eto, alam mo Ogie Diaz, at kayong mga taga-politika, lalo na kayong mga badingdong ng kung saan-saan, no? Okay lang naman. Magagaling kayo dyan sa inyong trabaho. Hindi nyo ba naintindihan? Ha? Na magagaling din naman tong mga na wala kayong alam sa politika. Sana naintindihan nyo. Okay naman, ang galing mo sa chismis, di ba? Sa chismis, vlogger ka rin sa chismis, okay. Pero magano kayo, parang ano lang yan eh. Yung mga political vlogger, pag bigla sila nag-content, halimbawa, wala naman silang mga alam sa tennis. Ako, halimbawa, hindi ako marunong sa tennis. Nanonood lang ako pero hindi ko alam yung mga tawag sa mga nagaganap. Paano nagkaka-score. Alam ko yung scorean. Pero yung mga penalty, yung mga nagkaroon ng hindi ko kaya yon, di ba? Oh, ganun lang yun, Ogie Diaz. Ang alam kong sports, basketball, boxing. Ngayon, kung ako, dahil sikat si Iyala, dapat ba ako mag-vlog na rin? Makisawsaw dun sa kasikatan ni Ayala. Meron pa akong background sa sa sports ha. Oh. Yan yung sinasabi namin sa inyo, Ogie Diaz. Sumasawsaw pa kayo. Yung si Anjo Iliana, kaya natin pinatulan yung sawsaw nun. Kasi kasama niya sa Itbulaga si Tito Soto. At sabi niya may kabetchin. Siyempre, interesado tayo. Putya. Senate President yan. Tapos may kabetchin. Kilala niya raw. Ibubulgar niya. Putya, niloko lang pala tayo eh. Eto po. Kasi nagtanong si Bellica eh. Sabi ni Bellica, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Yan yung post ni Bellica, di ba? Dahil siyempre, panayan daldal ngayon ni Trillanes eh. Sabi naman ni Ogie Diaz, oo naman naniniwala ako kay Trillanes. Mas credible kesa kay Bellica. Walang posisyon si Antonio Trillanes pero ang powerful. Ang dami pa nagagawa. O yun na lang, hindi mo alam yun kung ano yung sinasabi mo. Yan nga ang kinu-question namin eh. Bakit parang powerful si Trillanes? Kanino siya spokesperson? Salita siya ng salita. Bawat magsasalita si Trillanes, kino-cover siya ng media. Wala naman siyang posisyon. Tama yung obserbasyon mo. Pero dahil wala kang alam sa politika, Ogie Diaz, mali yung banat mo. Kung tutuusin, kung papatulan ka lang namin eh. Parang sinasabi mo na powerful si Trillanes kahit hindi siya elected. Bakit, 'di ba? Oh, kaya mo ipaliwanag kung bakit siya powerful? Marami nagawa. Marami nagawa si Trillanes kahit wala siya sa posisyon. Ano? Kung gawain sa inyo yung paninira sa Duterte, talagang yan ang pinakamarami nagawa. Thank you very much kay Asungot ako na nagbigay ng 100 pesos na pangkape.
Baka nagpalit ng pangalan si Ruru. Baka si Minandro Orasyon. Ngayon, binueltahan siya ni na back to you ka ni Greco Bellica. Ito po sinabi. Ogie Diaz, stay in showbiz. Gawin mo na lang artista si Trillanes. Gawa kayo ng pelikula. Baka kumita kayo. Ikaw naman, Greco Bellica. Oh. Ano kikita yan? Yaan mo na kaming mga lalaki dito sa gobyerno. Gawain ng tunay na lalaki to. Sobra ka naman. Napaka-sexist mo naman, Greco. Pwede rin naman mga bading sa politika. Pero yung mga politiko talaga. Hintayin natin ang susunod na kabanata. Pinatulan. O ano ka ngayon? Pinatulan ka ni Greco Bellica. Pinatulan ka ngayon. Hindi ka raw nga nanalo, Chair, Mayor. Okay, yan lang po ang ating topic. Teka, baka meron pa. Bago tayo magpunta sa